iligtas natin ang kapatid mo. Huli na, Ama, pagkat nakuha na siya ni Gargan. Hindi maaari, huwag mong hayaan. Huwag mong pahihintulutan. Maaari natin mailigtas si Mitena kung madadala natin siya sa Devas. Patawarin mo ako, Ama. Ngunit hanggat makasarili ka, ay hindi ka makakapasok sa Devas kahit kailan. Baging Devas! Hindi maaari, Ginoo. Hindi na siya magmumulat pamantok. Patay na rin siya gaya ng iba. Nasaan na sila Nunong Imaw at si Sangre Damos? Napahamak na rin kaya sila? Pakawala mo si Nunong Imaw at ibibigay ko ang nais mo, Saul. Huwag kang maawa sa akin. Maawa ka sa bongay Kantadya. Vailante ko, inuutosan kita na magpasakop kay Saul sa oras na bitawan niyo si Nunong Imaw. Patawarin ako ng Encantadja. Brakal! Kaya, Brilyante ng hangin. Isamo mo ang hangin magbabalik ng hininga ni Adamus. Parin mo ang iyong pangako, Adamus. Natili kang buhay para sa akin at lalong-lalo na para sa Encantadia. Ibig ko na makasama ka sa pagbibigay ng parusa sa lahat ng mga nilalang na nagkasala sa ating dalawa. Mitena, ibig ko na maging kapanalig mo. Maging iyong ama, kapatid, tahanan. Tayong dalawa laban sa lahat ng ating mga kaaway. Mayroon silang magandang handog para sa iyo. Patid ko na kung ano yun, Agane. Ang brilyante ng tubig. Anong ginagawa dito ng taksil na yan? Hindi ako nagbalik dito bilang isang taksil. At lalong hindi na ako yung Mitena na kaya nyo pang hamakin. Si Mitena ay parte na ng aking lakas at layunin. Kaya't kung sino man sa inyo ang humamak sa kanya ay humahamon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking bagong brilyante. Adamus, ang Rizales, mabuhay ka! Nakuha ni Zaur ang aking brilyante. Nakuha ni Zaur. Vailante ko, inuutosan kita na magpasakop kay Saur sa oras na bitawan niyo si Nunong Imaw. Retrombrius Brilka! Purong brilyong Nardes. Zuk. Presyo. Ordo. Jemanda Besi. Iniligtas mo ang aking buhay. Ngunit ano ang naging kapalit? Ngayong hawak na yon ng maling kamay, Tiyakog ang bongeng Kantadya ay mahaharap lalo sa higit na matinding panganib. Hanapin ko si Saur. Papawiin ko ang aking brilyante. Adamus! Nunong Imaw. Dea. Bakit mo ko sinundan? Isang pagpapatiwa ka lang iyong gagawin, Adamus. Mas makabubuti kung bumalik na lamang tayo ng Lireo. Ngunit wala akong lakas ng loob humarap sa kanila, Dea. Lalo't hindi ko hawak ang aking brilyante. Walang nakakahiya sa pagharap sa iyong inaakalang kamalian, Adamus.
At hindi sagot ang paglusob sa mga kalaban ng mag-isa-isa itong kahangalan. At higit sa lahat, hindi lamang ang iyong brilyante ang mahalaga sa amin, kundi pati na rin ikaw. Balikan na natin si Nunong Imaw. Sasamahan ka namin sa Lireo. Tayo na. Tiyak na nagkakagulo na ngayon ng ating mga kaaway nang dahil sa sunod-sunod nilang kamalasan. Isa siyang pambihirang mandirigma na hindi nag-alang ang magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang Adamya. Nakikiramay kami sa inyo, mga mahal na sangre. Ecordio, Ato. Mahal na mahal ka namin. Hindi ko makalimutan ang sandaling tayo'y nagkasama. Kahit sandali lang, Ilo. Naway gabayan ka sana ng mga retre patungo sa Tebas. At kung doon tayo susunod na magkikita, ito ay aking pananabikan. Ecordio, Ilo. Ang pumas lang sa'yo, Dad. Sangritera. Dadalhin ko ang pangalan mo bilang isa sa mga sagisag ng pakikipaglaban. Paghihiganti. Lolo Master. Ang pagkamatay ng kanilang mandirigma, pagkawala ng isa sa apat nilang brilyante, tiyak na may binabalak sila. Nagantihan ako. Nabawi ng brilyante ng tubig sa akin, ngunit hindi na nila ito maaagaw pang muli. Aking Panginoon, malalakas na mandirigma ang mga sangre, lalo na ang mga nakakatanda sa kanila. Hindi maaaring maliitin kahit ng isang makapangyarihang bathala ang kanilang kakayahan. Kahit tipunin pa nila ang lahat ng kanilang malalakas na mga sangre at mandirigma, Mitena, ay hindi ako natatakot. Pagkat sa huli, ako pa rin ang magwawakas ng lahat! Ah!
Gargan, hindi na maaring hayaan kita sa iyong masamang tangka, kaya humanda ka. Una ay namatay ang aming ama ni Alena. Ngayon, nakuha ang brilyante ng tubig. Adamus, ibig kong malaman, bakit mo ito sinuko? Ang pagsuko ko ng brilyante ay hindi nangangahulugan naging mahina ako, Ashti. Mas pinili ko lamang iligtas ang aking guro at ang aking ama-ama na sinunong Imaw. Adamus, mabutit ligtas ka. Ano ang nangyari? Bakit mo kami pinatawag ni Flamara, Danaya? Sapagkat may mabigat tayong balita. Hindi lamang ito tungkol sa aking ama, kundi naagaw na rin sa atin ang isa sa 4 na brilyante. Kaninong brilyante, Ashti? Sandali lamang. Huwag sanang si Adamus ang inyong sisihin. Iniligtas lamang niya ang aking buhay. Kaya maging ako man ay humihingi ng tawad sa inyong lahat. Hindi na ngayon ang panahon para husgahan pa si Adamus. Ang mahalaga na magawa nating lahat ngayon ay makapagtulong-tulong tayo para makaisip ng paraan kung paano natin mababawi ang brilyante ng tubig. Tera, Nunong Imaw, Adamus, walang sinisisi dito. Ngunit tama si Tera. Ngayon ay kailangan na natin malaman kung saan ang kinaroroonan ni Gargan. Nang sa ganun ay sama-sama nating mabawi ang brilyante ng tubig mula sa kanya. Handa kami anumang oras. Sasama ako sa inyo. Ngunit hindi maaaring lahat tayo ay humarap at tumugis kay Gargan. Lalo't mawawala ng malalakas na tagapagtanggol ang ating kaharian. Maaaring gamitin ng ating mga kaaway ang pagkakataon upang sumalisi at manakop. Kaya't iminumungkahi ko na magtungo kang muli sa Sapiro, Armea. Huwag mong iiwan ang iyong kaharian. Gaya ng hindi ko maaaring iwan ang matagalang Hatoria. Ipaubayan na lamang natin kay Danaya, Tera, Dea at Flamara ang paghahanap kay Gargan. Ipatawag din si Lyra. Malaki ang kanyang magagawa. Paumanin, naway pahintulutan niyo akong muling sumama sa paghahanap kay Gargan. Ngunit Adamus, paano mo magagawa yun? Wala sa iyong brilyante. Mas makakabuti, Adamus, kung dumito ka na lamang muna. Kami na lamang ni Tera ang bahala kay Gargan. Mantok-tok man, ipatawag ngayon din si Lyra. Masusunod, mahal na sangre. Anak, mga sangre, ihanda ninyo ang inyong sarili. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Handa na ako, Ashti. Kung ganun ay tanggapin niyo ang aking basbas. Naway magtagumpay tayong lahat. Sabi na nga ba't ito ang kanilang gagawin? Talagang maaasahan ng aking alagang lambana. Sige, mga sangre, hanapin ninyo ako.
Harapin ninyo ako upang matikman ninyo muli ang inyong susunod na pagkabigo. Adamos. Bumalik ka na ng Sapiro, aking apwe. Wala nang dahilan upang ako yung lapitan sapagkat sapat na ang kahihiyan na ibinigay ko sa iyo at sa ating Ada. Hindi ako nandito bilang hara. Nandito ako bilang iyong kapatid. Kapatid. Kapatid na hindi na maaaring pagkatiwalaan. At ngayon, tiyak na iniisip ng lahat na ako'y isang mahinang nilalang. Kaya hindi ako sinama sa paghahanap kay Gargan. Mas mabuti pang ako na lamang ang naglaho. Adamos, hindi sukat ng iyong kakayahan ng isang pagkakamali. Maaaring ang brilyante nga ay maaagaw, ngunit ang iyong dangal, ikaw lang ang makakapagbigay at makakabawi nun. Dangal. Anong dangal ng isang sangre ang hindi na ipagtanggol ang isa sa mga pinakamahalagang hiyas ng Encantadia Armea? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi ko ito mabawi at bumaba ang tingin ng lahat sa akin. Apwe, kung nais mo ang bawiin ng brilyante, huwag mo ito gawin dahil nais mong itaas ang iyong sarili. Bagkus gawin mo ito dahil nauunawaan mo ang bigat ng iyong pananagutan. Kahanga. Humahanga ako sa taglay mong lalim at karunungan, Armea. Aking apwe. Ipinapangako ko sa iyo, aking apwe, na hinding-hindi ko na kayo bibiguan ng ating Ada. At babaangon ako sa kahihiyang ito. Naniniwala ako sa iyo, Adamos. Afisala, Eshma. Mag-iingat ka, Apwe. Mag-iingat ka, Adamos. Ipagdarasal kita palagi. Vicus, nakarating sa akin ang balitang napaslang sa labanan sa Adamia ang ama ni Sangre Danaya at Hara Alena. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagmamadaling nagtungo doon ang mahal na Hara kanina. Habang tumatagal, ay masigit kong nararamdaman ang panganib. Lalo't ngayong narito na sa Encantadia ang masamang bathala. Mahal na Rama, Armea, ikinalulungkot ko ang naganap sa ama ng iyong adak. Nabisala, Eshma. Totoo bang nakapasok na ang mga kaaway sa Adamia? Siyang tunay sa Darius. At naagaw na rin nila kay Adamos ang kanyang brilyante.
Napakasamang balita. Ngunit paano nila nagawang mapasok ang Adamya? Hindi ba't binigyan rin ito ng pananggalang? Ang salaysay sa akin ni Nadeo at Adamos ay may kakaibang kapangyarihan na rin daw ngayon si Saur na maaaring ipinagkaloob sa kanya ni Gargan. Kaya mas lalo tayo dapat hindi maging mahinahon sa pagbabantay sa Sapiro. Hindi ko nais na tayo ay makubkob at mapasok ng mga kaaway. Vicus, ipatawag ang lahat ng mga Mashna. Nais ko silang makausap. Masusunod, mahal na Rama. Ano ba itong gulo na pinasok natin? Dito niyata tayo mamamatay. Walang dapat mamatay sa atin. Kung meron man ay ang mga kaaway. Nanggaling na kami dito ni Adamos. Wala dito ang ating mga kaaway. Baka sakaling may makita pa tayong bakas kung saan natin sila makikita. Tama. Pwede maghanap na lang tayo ng clue. Clue? Oo, clue. Di mo yun alam? Ano yun, yung signs? Yung marka, mga senyales, o basta maghanap ka na lang ng kung anong tingin mo importante. Kaibigan kong lupa, ituro mo sa akin ang kinaroroonan ni Gargan. Dalhin mo kami sa kanya. Di akong ginagamitan tayo ng kapangyarihan ni Gargan. Kung kaya't hindi natin matunto ang kanyang kinaroroonan. Dea, Samara, ang mga brilyante. Sa tingin mo ba hindi ito harangan ni Gargan? Nasaan ang inyong Panginoon? Sabihin mo sa amin kung nasaan ang inyong bathala. Kung hindi, ay gagawin kitang alikabok. Tiyak na hinahanap na tayo ng mga sangre ngayon. At ibig kong magpakita tayo sa kanila. Panginoon,
Bakit mo tinanggal ang pananggalang? Alam naman natin kung gaano kalakas ang mga sangre. Kaya't anong laban namin, lalo na ako sa kanila. Hindi ba't binigyan mo ng kapangyarihan sina Zaur at Mitena? Bakit hindi sila ang hirap mo sa mga sangre? Naduduwag ba ang alagad ni Hagon? Natatakot ba siya sa mga diwata? Pasneya. Walang dapat ikatakot ng kahit na sino man sa inyo, sapagkat hindi ko kayo pababayaan. Habang naririto ako kasama ninyo at nananalig at naniniwala kayo sa akin, ay walang sino man na makakadaig sa inyo. Patuloy kami nananalig, Panginoon. May nararamdaman akong mafrenda. Maghanda. Naririto na ba mga sangre? Sumama ka sa akin. Panginoon! Cassiopeia. Tana, Krishna! Sino siya? At saan niya dadalhin ang ating bathala? Pakiusap, Ginoo. Huwag mo munang gambalain ang ating hara. Umalis ka na muna. Hayaan mo siya, Dama. Paumanhin, mahal na Hara. Hindi ko nais gambalain ang iyong pananalangin. Ngunit nais ko lamang magpaalam sa iyo. Ibig kong umalis ng Sapiro upang tumulong sa mga sangre sa paghahanap sa masamang bathala. At ano naman ang iyong magagawa doon? Di wala kang kapangyarihan o kakayahan sa mahika upang tapatan ng isang makapangyarihang bathala. Ngunit ibig kong tumulong sa iyo, mahal na Hara. Maging isang lingkod mong nakapaki-pakinabang at tunay na maipagmamalaki mo. Tataanin ko naman ang isang lingkod na matapang natatapat sa bathala, ngunit uuwi naman bilang isang bangkay. Mas magiging kapaki-pakinabang ka dito kung ika'y mananatili sa Sapiro. Tulungan mo ang ating mga kawal at ang aking asawa sa pagtatanggal sa Sapiro. Kung sakaling tayo lusubin na. Nais ko lamang makatulong sa mahal na Hara. Hindi ko ibig painitin ang kanyang ulo. Huwag mong isiping nagagalit siya sa'yo. Ang isipin mo, nag-aalala ang Hara sa iyong buhay. Kaya pinigilan ka niya sa iyong kahangalan. Sana nga ay nag-aalala ang mahal na Hara sa aking buhay. Hiling ko ring matapos na ang kanilang suliranin hinggil sa masamang bathala. Sa akala mo ba, Cassiopeia, ay
Natataig mo ako. Hindi ba't nagkaharap na tayo dati at ikaw ay natuwag sa aking kapangyarihan? Wala kang kadala-dala. Pataluman ng Devas. Ibig mo bang mas mapaaga ang iyong pangalawa at huling kamatayan? Di ako nag-iisa, Gargan. Magkakasundo ang mga batala mula sa Devas at Galundeva laban sa inyong kasamaan. Tanakresh na! Saan kaya dinala ng Pasneya mong kapatid ang ating bathala? Kapag may nangyaring masama sa ating bathala, kayo ng Cassiopeia na yon ang malalagot sa amin. Taksil. Tawagin niyo muli akong Taksil. At titiyakin ko na yun ang huli niyong wiwika. Pasneya, nilulusob tayo! Ang mga sangre! Bumaliktad ka na naman, Mitena! Oo nga. Nalilito na ako, Kanino ka ba talaga kakampi? Ano to, nagpapanggap ka lang ba ulit? Obviously, sa amin na siya. Lo, sino to? Nagpadala ka na naman sa kadiliman? Bakit? Sapagkat kayong mga diwata ang nagtaksil sa akin. Si Gargan lamang ang nakakaintindi sa akin. Nagtaksil sa'yo? Paano kami nagtaksil sa'yo? Tihanda na ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kamatayan. Nahihibang ba kayo? Batid ninyong hindi kayo magtatagumpay laban sa amin. Si Gargan ang dahilan kung bakit kami naririto. Nasaan ang inyong Pasneyang bathala? Wala siya rito. Ngunit kami pala ay sapat na upang kayo'y talunin. Inyong mga brilyante laban sa amin mga brilyante. Tignan natin kung sino ang magtatagumpay. Mga makakapangyarihang itim na brilyante ng Batalang Gargan. Ang uubos sa inyong lakas. Huwag kayong magpataik sa inyong nararamdaman, mga sangre. Tayo ay mga sangre. Lalaban tayo hanggang sa huli! Agto! Nadaig mo man ako noon. Hindi ka na magtatagumpay ngayon. Nag-iisa ka na lamang. Tila nagkamali ka ng iyong piniling kakampi, Cassiopeia. Patid mo ang kanilang mga nakaraang kataksilan sa Encantadia. Kung papanig kayo sa akin, ay isa sa katuparan ko ang lahat ng inyong mga kagustuhan. Tigilan mo na ang iyong panlilinlang. Kung mayroon man kaming nais, yun ay ang iyong katapusan. Esta Secto!
Nag-umpisa na yung rambulan. Lagot ka sa akin, bruha ka! Alam kong naiintindihan mo ako! Yung pagka sa akin pag nakita talaga kita. Yak! Ang squammy naman pala ng kalaban ko. Squammy, ha? Squammy mo ka. Ano? Sino squammy ngayon? Basa ko na ang mga kilos mo, Tera. Tanggapin mo na ang iyong pagkabigo, Gargan! Saka naman nyo ay hanggang dito lang ang aking kakayahan. Oo, sukat na namin ang iyong lakas. Tingnan natin. Sinasabi ko lahat ng brilyante na aking pinapasok-upan. Ang brilyante ng tubig! Ngayon ay masusubukan ko na ang pinagsamang lakas ng dalawang brilyante.
ay pinagmamalaki. Ngayon mo sabihin sa akin na kaya niyo akong daigin. Mga mahihinang bathala. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo napapaslang. Kaya't ramdaman ninyo. Pataluman maging kayong mga igtre ang inyong huling hilinga bago kayo paalam dito sa mundo ng mga espiritu. Huwag nang pahirapan pa ang inyong mga sarili. Maawa kayo sa inyong mga sarili sapagkat hindi ninyo ako makakaya. Nagkakamali ka, Gargan, sapagkat hindi lamang ikaw ang may itinatagong lakas at kapangyarihan. At nais mong paniwalaan kita, Cassiopeia. At ano namang mahinang kapangyarihan ang maitatago ninyo sa akin. Oslonum arken live. Astumre ikne. Ano ang iyong ginawa, Pataluman? Bakit papalapit sa atin ng 2 buwan ng Encantadia? Ihanda mo ang iyong sarili, Gargan. Dahil hindi lamang kami ang iyong makakalaban. Hindi ito pangkaraniwan. May lakas na gumugula sa balanse ng kalangitan. Si Metela! Mga duwag! Lalo ka na, Metena! Ay, naku, napakabalimbing na babae yun. Adamus, kailangan ka ng iyong brilyante. Halika, Adamus. Tinakasan tayo ng mga Pasneya. Ashley! Mga duwag! Ay, dalang-dala na ako sa Mitenang yan, ha? Napakabalimbing! Nay, ayos ka lang. Huwag mo kong alalahanan, anak. Ikaw, ayos ka? Si Adamus. Nasaan si Adamus? Hindi ba't narito lamang siya kanina? Batid kung kaya niya ang kanyang sarili. Magtungo na tayo ngayon din sa Lereo. Tama. Tara na sa Lereo.
Tanungin natin si Lolo Imaw kung bakit naglaho yung kambal na buwan. Akala ko hindi na matatapos ang kanilang labanan. Tuluyang lumayo na yung 2 buwan sa kalangitan. Kamangha-mangha. Ngunit, nakakakilabot. Ano kayang ibig sabihin nito? Dito, May. Alia. Nasaksiyan ko rin ang paglayo ng 2 buwan sa kalangitan kanina. At wala rin akong maisip na dahilan kung bakit nangyari ito. Ngunit, tiyak kong maaaring kagagawa nito ni Bathalumang Halia. Bathalumang Halia? Sino po yun? Siya ang bataluman ng 2 buwan, anak. Siya ba'y ating kapanalig? At kung oo, bakit niya pinalayo ang 2 buwan sa Encantadia? Ito ba'y maganda o masamang senyales, Nunong Imaw? Hindi ko alam, Flamara. Bagamat isa ako sa pinakamatandang mamamayan ng Encantadia, ngunit marami pa ring hiwagang hindi ko maunawaan. Ipagdasal na lamang natin sa lahat ng mga mabubuting bathala na nawa ay walang kinalaman dito si Gargan sa pangyayaring ito. Napakatagal ng panahon ang lumipas nang huli tayong nagkita. Hindi ba, Gargan? Makakalimutan mo ba si Halia, Gargan? Ang unang bathaluman na tumanggi sa'yo. Ang unang nilalang na hindi natakot sa iyong kapangyarihan. O ang unang nilalang na hindi ka minahal. Halia, tanggapin mo sana ang aking handog para sa iyo. Tinipon ko ang mga litap-tap na ito upang magsilbing tanglaw mo lagi.
Lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. Bakit mo tinapon? Hindi mo ba naibigan ang aking handog? Hindi tayo ginawa upang angkinin ang liwanag, Gargan. Tayo'y ginawa upang piliin kung paano ito igagalang. Sa paano paggalang, Halia? Ano ang nangyari sa sinasabi mong paggalang? Hindi ba't pinalayas tayo sa kataas-taasang Devas kung kaya't humantong tayo dito sa daigdig na ito? Halia, ikaw at ako. Kung magiging isa tayo, kung magiging isa tayo ay maaari tayong mamuno sa lahat ng ating mga kauri. Kung tatanggapin mo ang aking pagsuyo sa iyo, ipinapangako ko na lilikha ko ng isang napakagandang daigdig. Napakagandang daigdig na isang gagawin kong alay para lamang sa iyo, Halia. Kinalulungkot ko, Gargan. Ngunit hindi kita maaaring tanggapin. Dahil ang iyong puso ay naghahangad na maghari at hindi magmahal. Halia. Naaalala ko pa ang lahat, Gargan. Kung paanong ang iyong pagtangis ay naging puot. At ang iyong puot ay naging sumpa sa lahat ng daigdig. Husto na, Gargan! Isinusumpa kita sa iyong pangwawasak at kapalaluan ay habang panahon ka nang mababaon sa pinakailalim ng lupa! Bunga ng iyong sugatang pagnanasa, isinilang mo ang isang kadilimang kahit ikaw ay hindi mo na kaya pang supilin. Dati ay nag-uumapaw ang aking puso para sa iyo, Halia. Ngayon ay wala na akong natitirang pagtatangi para sa iyo. Wala nang natitira kundi sakit at pagkapuot. Kaya huwag kang magkakamali. Napigilan ako sa aking layuning, Halia. Dahil ipinapangako ko sa iyo na hindi ako magdadalawang isip na maging ikaw ay aking saktan. Aking nauunawaan ang pait ng bigong pag-ibig. Maging ako man ay umibig at hindi nasuklian. Ngunit nahanap ko sa aking sarili ang kapayapaan. At ako'y naniniwala na mahahanap mo rin ito. Teka. Bandi Ivy! Halia! Tulungan mo kami! Halia, hindi na namin kaya. Kailangan na namin ng iyong tulong.
Anong nangyayari? Bakit lumalayo ang buwan sa gitna ng kalangitan? Kailangan malaman ito ng ating mga pinuno. May mga liwanag na lumalayo. Hindi dahil nais nilang iwan ng mundog ito. Kundi dahil hindi sila maaaring manatili kung saan sila hindi nabibilang. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi pa tayo maaaring bumalik sa Miniave? Bakit, Daron? Hindi mo pa rin ba natatanggap na gaya si Armea ng 2 buwan? Isa siyang liwanag na kahit kailan may hindi mo maaangkin. Cedro! Protektahan ng araw! Sino may kagagawa nito? Daron! Magtawag ng magagawan! Sundin ang araw ngayon din! Susunod! Daron! Gumising ka, Daron. Daron! Bilang iyong haray, sundin po ko. Gumising ka ngayon din! Daron, naririnig mo ba kung huwag mo akong iiwan, hindi mo ako maaaring iwan. Tanev eş mardre arder eş gatrede Tanev eş mardre arder eş gatrede Tanev ev marte arder eş gatrede Masalumang Halia, lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagbaba mula sa buwan upang dinggin ang aking panalangin at tulungan kami. Abisala Eshma Halia. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Maaari ka nang bumalik sa iyong tahanan, Halia. Kami nang bahala kay Gargan. Kailangan natin siyang sundan at hanapin upang matiyak na hindi na makapaminsala pa. Huwag ninyo na siyang alalahanin dahil ang mismong brilyante na ng tubig ang bahala sa kanya. Diwani Celebes, saan mo ba talaga ako dadalhin? Adamus, narito ako. Magmadali ka. Tuntunin mo ang aking tinig ngayon din.
Thea, Samara, Lolo Imo, tignan ninyo. Nagbalik na ang kambal na buwan. Avisala Esma Bathalumang Haliya, at muli mong ibinalik ang iyong tahanan upang tanglawang muli ang buong Encantadia. Ano kaya ang nangyari? Ano tila umalis at bumalik ang kambal na buwan? Inaalala ko pa rin si Adamos, Samara. Nasaan na kaya siya? Bakit hindi pa rin siya nagbabalik dito? Brilyante na tubig na inagaw sa akin ni Saur. At ngayon tiyak akong nasa kamay ng masamang batalang ito. Magparamdam ka kung ako'y naririnig mo. Brilyante ng tubig, isinasamo kita. Magbalik ka sa iyong tunay na tagapangalaga at binabawi kita sa masamang batalang ito. Pakita ka at muling pumailalim sa aking pangangalaga. Sala Esma, sa iyo, Brilyante. At sa iyo rin, Celebes. Sapagkat tinulungan mo ako matuntun muli ang aking Brilyante. Walang kapatawaran ang iyong kasamaan, Gargan. Kaya't nararapat lamang sa'yo tuluyan ng mawala. Ashley Akbak! Humingi ka pa ang bathala. Mainam, pagkat magandang pagkakataon ito upang magkaroon sa akin ng utang na loob ang isang bathala. Dea, si Adamos ay magaling at matapang makipaglaban. Sigurado ako na hindi siya basta-basta mapapahamak. Ngunit kamuntik na siyang mawala sa atin, Tera. At mas lalo akong nag-aalala na wala sa kanya ngayon ang kanyang brilyante. Paano na lamang kung muli niya nakaharap si Zao? O si Mitena? O si Garga? Hahanapin ko siya. Kami ni Tera ay sasama sa'yo. Adamos, Bakit bigla ka na lamang naglaho nang hindi man lang nagsasabi sa amin? Paano kung mayroon na namang masamang nangyari sa iyo? Paano kung muli kang nasaktan? Adamos, saan ka ba nanggaling? Salamat sa iyong pag-aalala, Dea. Ngunit wala ka nang dapat magkabahala. Sapagkat nasa akin na muli ang aking brilyante. Paano mo nabawi ang brilyante mo?
Isasalaysay ko na lamang ang mga nangyari sa ating paglalakbay. Ating paglalakbay. Saan tayo magtutungo, Adamus? Kay Gargan, sapagkat gusto ko nang tapusin ang ating suliranin sa kanya. Kaya tayo na, at dadalhin ko kayo sa kanya ngayon. Humayo na kayo mga sangre. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Nasa maayos ng kalagayan ni Shedruk. Siya'y ligtas na rin. Mabuti kung ganun. Samantalang hindi pa rin siya nagkakamalay. Batid kong malakas rin ang loob ni Daron. Kaya tiyak ako makakaligtas rin siya. Mahal na Hara, nalapatan ko na siya ng karagdagang lunas. Babalikan ko na lamang siya mamaya. Tabi sa Leshma. Ang buong akala ko ay wala nang natitirang mga kaaway sa loob ng palasyo. Simula nang nawala sina Tabon at Valtor. Ang hindi ko inakala ay may natitira pa rin palang mga kaaway. Ipapahanap ko kung sino ang nagtangkang pumaslang kay Daron at Shedruk. At sila ay aking parurusahan. Sumasangayon ako. Wala nga po ang sakari ang ito ang mga taksil. Pupulungin ko kaagad ang aking mga kawal. Ngunit aking napapansin din. Naigit pa sa isang kawal ang pagkagili mo sa Mineave. May pagtatangi ka ba sa kanya? Isa kahibangan, Soldarius. Nakita ko kung paano ka mag-alala sa kanya, Armea. Kaya tapatin mo ako. Umiibig ka ba kay Daron? Tama nga ang aking kutob. Umiibig ka nga sa Mineave. Nasaan ang kinamumuhian nating bathala? Dito ko siya iniwan ng nakaratay at duguan. Ang kasampasang pagdugo ng bathala. Bakit siya duguan, Adamus? Ikaw ba ang may gawa nun? Hindi. Ngunit nakatitiyak ako ng malakas at makapangyarihan ng kanyang nakaharap. Kaya siya nadaig ng ganon. At nakatitiyak rin ako na buhay pa siya. At kinuha siya ng mga umatake sa akin nung pagtangkaan kong tapusin ang kanyang buhay. Sigurado akong buhay pa si Gargan. Magbalik na tayo ng Lireo. Kailangan natin magpulong. Bakit hindi ko magawang mapalis sa aking kamay yung dugo ni Gargan? Wala na ang ating mga kaaway. Ngunit wala na rin ang kahit na sino man sa ating alagad o kapanalig natin. Tayo'y magpulong sa akin, Tolda.
Ano ang nangyari sa Bathala? Bakit siya sugatan? Wala kaming alam. Lalo't wala kami nasaksihan sa nangyari. Ngunit naabutan namin ng isang sangre si Adamos. Nabawi niya sa ating Panginoon ang brilyante. Paano nangyari yun? Na nadaig siya ng sangre lamang? Tama. Akala ko ba siya ay isang bathala? Magbabayad yan si Adams. Ako ang magpaparusa sa ginawa niya sa ating bathala. Bago kayo magbanta at magbalak ng kung ano-ano, unahin na muna natin si Gargan. Hindi ako naniniwala na si Adamos lamang ang may kagagawan nito. Mayroon siyang nakalaban na higit na mas malakas na kapangyarihan. Ito ang may gawa nito. Lalo na't nagawa siyang sugatan. Ano't hindi niyo ginawa ng paraan na gamutin siya agad? Paumanhin, Mitena. Ngunit wala akong batid kung paano ko siyang gagamutin. Tayo'y sumangguni sa ating mga brilyante natin. Mga itim na brilyante. Aming hinihingi ang iyong tulong upang pagalingin si Gargan, ang bathalang tunay mong tagapangalaga. Kailangan nating makahanap ng nilalang at painumin sa bathala ang kanyang dugo. Iyon ang magpapagaling kay Gargan. At sino naman ang ating iaalay? Ako na maghahanap ng ating alay. Ngunit baka mahuli na ang lahat kung maghahanap ka pa ng iaalay. Bakit hindi na lamang isa sa dalawang sapiryan na ito? O hindi kaya ang mortal na ito? Bakit ako? Porket tao, isa-sacrifice mo na. Tama si Agani. Nararapat lamang na isa sa atin ang mag-alay. Kaya magpaalam ka na. Hindi. Hindi ako. Hindi na masasayang ang iyong pangalawang buhay sapagkat isa kang katangi-tanging alay para sa ating bathala. Punuin ng dugo ang kupitang ito at painumin agad kay Gargan. Kaya pala ako iyong pinasundo, Armea. Ngayon ay nauunawaan ko na. Magandang gabi, mahal na Reyna. Paumanhin po. Totoo po ba ang aking nabalitaan?
na nasaktan at nasa panganib ang aking kaibigan at tagapagligtas na si Daron? Totoo ang iyong narinig. Kaya't hayaan nating ipakita ni Nunong Imo kung sino ang salarin. Aking balintataw, ipamalas sa aming lahat ang mukha ng nilalang na nagtangka sa mga minayabing lingkod ng Hara ng Sapiro. Ang isa sa aking mga kawal. Mahal Lara, ipag-utos ninyo sa akin na ako mismo ang maghanap at magparusa sa taksil. Gawin mo ang nararapat, Vicus. Masusunod, mahal Lara. Parang sa mundo rin pala ng mga tao ang ganap dito, mahal na Hara. Maraming masasamang loob at mga traidor dito sa Encantadia. Encantadia mo sa mundo ng mga tao. Ang kadiliman ay palaging naghahanap ng buwang. Kahit saan mang daigdig. Kaya kung totoo man na may laso ng sapiro, ay ipinagdarasal ko na hindi ito kakalat sa iba pang kaharian. Lalong-lalo na sa Lorraine. Tanak Rasta! Ako'y nagagalak na muli mo nang nabawi ang iyong brilyante, Adamus. Nakaligtas mo si Gargan sa kanyang pinsala. Batid ko, nakakayanin natin silang labanan, basta't buo ang inyong brilyante. Ashti, may isang suliranin lang akong kinakaharap. Ano yan, Flamara? Ito'y dugo ni Gargan na tila hindi mapalis sa aking kamay. Kailangan maalis yan sa kamay mo. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan, pero ngunit ayaw nitong matanggal sa aking kamay. Hindi lamang ito basta dugo. Ito ay isang marka na dapat mapalis sa iyong palad. Adamus, gamitin mo ang iyong brilyante ng tubig ngayon din. Brilyante ng tubig. Iyong hugasan at alisin ng dugo sa kamay ni Flamara. Kakaibang dugo. Ayaw pa rin itong mapalis. Kailangan na itong malaman ni Nunong Imaw. Sapat na ba ito para sa ating bathala? Bakit parang wala namang nangyayari? Sinayang mo ang buhay ni Agane para lang sa wala. Vrakul, Mitena. Vrakar. Ang pag-aalay ng buhay ang nakita ng aking mata. Kaya matuto kang maghintay sa oras. Tahimik ka na!
Maligayang pagbabalik, Batalang Gargan. Akala namin eh... Aking Bathala, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang pangahas na nanakit sa iyo? Bandi Evie! Mga kahuring batala ang may gawa nito sa akin. Kasama ang iyong kasumpa-sumpang kapatid. Kaya nga ba ako nagdadalawang isip na tanggapin muli si Mitena sa ating hanay? Lalo na't kalahi niya ang ating mga kaaway. Hindi ko kasalanan kung saang lahi ako isinilang. Ako pa rin ang may kapangyarihan pumili kung sino ang aking paglilingkuran. At ang aking pinili ay ang Bathalang pumili rin sa akin. Batid ng ating Bathala kung tayo ay tapat sa kanya. Kaya kung duda ka pa rin sa aking katapatan, siya ang manghuhusga at hindi sino man sa inyo. Tingnan niyo ang inyong pangalan! Bakit wala na sa akin ng brilyante na tubig? Panginoon, nakita namin ni Valtor kung paano ito nabawi muli ni Adamos nung ikaw ay sugatan at walang malay. Sala Eshma sa iyo, Brilyante, at sa iyo rin, Celebes. Sapagkat tinulungan mo matuntun muli ang aking Brilyante. Wala rin ang kasalanan sa akin ng mga sangre at bathala. Hindi ko maaari. Ipapakita ko sa kanilang lahat ang mas matindi at mas masakit na pag-iingante! Kahit lumapit kayong lahat sa akin at pakinggan ninyong mabuti ang ating gagawing hakbang laban sa ating mga kaaway. Kakatwa, sa mahabang karanasan ko sa panggagamot ay ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Mababatid mo ba kung ano ang maaaring kahihinat na ng dugong ito ni Gargan para sa aking anak? Agape Ave, hara ng Hatoria. Subalit, hindi na ito saklaw ng aking karunungan. Susubukan kong tingnan sa aking balitataw kung makikita niya ang sagot sa iyong katanungan, Perena. Aking balitataw, ipakita sa amin ang anumang kaalaman mo sa suliranin ngayon ni Flamara. Aba, magigang aking balintataw ay walang maibigay na kasagutan. Sigurado ako. May epekto ito kay Samara. Iyan rin ang aming inaalala ni Perena. Wala kayong dapat ipag-alala. Liban sa dugong hindi mapalis sa aking kamay, wala naman akong ibang nararamdaman. Ngunit Flamara, hindi natin ito maaaring ipagwalang bahala. Lalo't iyan ay dugo ng kalaban at isang bathala. Hindi ka maaaring mag-isa. Dapat ay lagi ka may kasama upang matiyak natin ang iyong kaligtasan. Ano ang ingay na iyon? Iyon ay tunog ng babala mula sa Hatoria. Hindi lamang ito isang babala, Ada. May masamang nangyayari sa Hatoria. Tayo na! Sumama din kayo sa kanila, mga sangre. Kami nang bahala dito na, Alena. Mag-iingat kayong lahat. Tayo na! Ano pa kayang magaganap na kaguluhan ngayong gabi? Ugh!
Mitena. Kay lakas naman ang iyong loob na sumugod sa aking nasasakupan. Kayo talaga ang hinahanap namin. Tanggap ko na hindi ka na magbabago kailanman, Mitena. Ninais ko. Ngunit sadyang mga taksil kayong lahat. Mag-iingat ka sa iyong pananalita. Ano't kayo lamang ang dumating upang kami harapin ninyo? Nasaan ang sangre na tagapangalaga ng brilyante ng apoy? Asneya, nasaan si Flamara? Agto! Anong aking ginagawa rito? Bakit dito ako dinala ng aking Evictus? Dahil sa aking dugo, Flamara. Dinala ka sa akin ng aking dugo. Kay malas mo sapagkat ngayon, hindi ka na makakatakas pa sa akin. Flamara, nasan ka? Hindi na ako papayag na muling mamatay sa palaso. Gargan! Humarap ka sa akin at ilabas mo sa akin ang aking anak! Batid ko na ikaw ang bumihag sa kanya. Gargan! Hindi niyo ba nakita si Flamara? Hindi ka mahalan. Hindi ba't kasama ninyo siya? Mag-utos ka ng iyong mga kawal, pati na rin ang mga lambana, kalugarin ng buong Encantadia at hanapin niyo ang aking anak. Masusunod, mahal na sangre.
Rena, ang dugo ni Gargan na nakamarka sa palad ng iyong anak. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit nawawala si Flamara? Iyan rin ang aking kutob, Danaya. Kaya't nagtungo ako sa kuta ni Gargan, ngunit wala siya roon. Ngunit kung siya man ang may kagagawan sa pagkawala ng aking anak, mananagot siya. Tayo na naman ang nagtagpo, Adamus. Buong akala ko talaga'y napaslang na kita. Sapagkat ang mabubuti ay kinakampihan ng tadhana sa Ur. Naway kasihan ako nito nang maparusahan kita. Mismo! Kahiya-hiya ka, Dea. Wala ka bang natutunan sa iyong kera noong tayo'y nasa Miniave pa lamang? Sino ngayon ang kahiya-hiya? Kera. Raknes! Gargan! Hindi mo man ipahalata, Flamara. Ngunit batid ko ang iyong takot. Nagkakamali ka, Gargan.
Dahil Dupante, Gargan! Sinasamo ko ang aking kambal diwa ngayon din! Dalawa kaming harapin mo, Bathala. Hindi niyo ako magagapi kahit na magsama pa kayong dalawa. Puro satsat! Matignan niyo pareho ang aking nais. Ang isuko mo sa akin ang brilyante ng apoy Flamara, maging ang kambal-diwa nitong si Labanaya. Kahit maubos ang apoy na nananalitay sa aking dugo, ay hindi ko isusuko ang aking brilyante sa iyo. At mapasayo man, ang aking tahanang brilyante ay sumusumpa ako, hindi ako magpapasakop sa'yo! Pakawalan mo sila, Banea Gargan! Tanakresya ka! Ano yung nangyayari? Bakit tila kusang lumalapit sa'yo ang aking kamay? Dahil hawak ko ang iyong kamay, Flamara. Sa tulong ng aking dugong nakakunyapit dito. Tigilan mo yung ginagawa, Gargan! Flamara! Labanan mo ang kanyang kapangyarihan! Huwag mo hayaan kunin niya ang brilyante ng apoy! Senda Kwasi! Tara, Adamus Dea, maaari bang gamitin niyo ang inyong mga brilyante upang tuntunin si Flamara? Hindi mahagilap ng aking brilyante ang kinaroroonan ng hininga ni Flamara. Maging ako. Hindi maramdaman ng lupa si Flamara. Kung ganon ay may kapangyarihang nagkukubli sa aking anak. At nakatitiyak akong kagagawa nito ni Gargan. Ashley, malamang ay dinala ni Gargan si Flamara sa lugar kung saan niya ako pinaslang. Siyang tunay. Sa isang isendaro. Kung saan kami dinala noon ni Gargan. Hahayaan kaya tayong makapasok doon ni Gargan. Walang ibang paraan kung hindi subukan. Dalhin niyo ako sa isandaro. Avisala Esh Malavania, maaari ka nang bumalik sa loob ng brilyante. Hindi ba naisalaysay sa iyong tera na hindi ka maaaring makalis sa lugar na aking likha nang hindi mo sumusuko sa akin ng brilyante ng apoy?
Bigay mo sa akin ang iyong brilyante, Flamara, upang maibsan ng sakit at parusang iyong nararamdaman ng dahil sa aking itim na brilyante. Dahil kung hindi, ay hindi ako magngingiming kitlan na ang iyong buhay. Lara. Pashnavicus, ano ang iyong ulat? Natagpuan ba ninyo ang pangahas na kawal na nagpana kina Daron at Cedro? Agapi, Avi. Lara. Ngunit hindi namin sila natagpuan sa apat na sulok ng Sapiro. Tiyak na nilisan na niya ang kaharian. At natitiyak kung si Tabon rin ang may kagagawan nito. Kung iyong mamarapatin, mahal na Hara, ngunit tila dumarami ang taksil sa iyong nasasakupan. At ito ay aking gagawa ng paraan. Hindi man lang ako pinasalamatan ni Gargan. Hindi naman siya magkakamalay muli kung di natin siya iniligtas, di ba? Hayaan mo na, Pinunong Tabon. Umasa ka na malalaman din naman ang bathala ang ginawa natin para sa kanya. At sigurado ako na mabibigyan din tayo ng pabuya. Isa lang ang pabuyang nais ko. Ang Sapiro. Punong Tabon. Rolob, nandiyan ka na. Meron ka bang magandang balita para sa akin? Tagumpay ko pong naisagawa ang iyong pinag-utos, mahal na pinuno. Nasapol ng aking tudla ang miniyabing sina Daron at Cedroc. Pasarte. Tunay kang maasahan. Avisala, Eshma. Pinuno, ang aking pabuya, Punong Tabon? Ay makukuha mo sa sandaling maangkin ko na ang Sapiro. Sa tulong ng ating bago at pinakamakapangyarihang bathala. At yan ay nalalapit na rin. Shedemaste, Rolom. Mag-ingat ka sa iyong pagbalik sa Sapiro. Magbalat kayo ka kung kailangan. Tiyak na kilala ka na ni Armea. Tipunin mong ibang mga kawal at mga sapirya na tapat at panig sa akin. Nais kong silang pulungin. Masusunod po, mahal na pinuno. Pashnavicus, inuutusan kita na siyasatin mo ang lahat ng kawal ng Sapiro. Tiyakin mo ang kanilang katapatan sa trono at kung sino man ang iyong mahuli na nakikipagsabwatan sa kalaban. O kay Tabon, ay siyang parusahan at ipakulong. Masusunod, Hara Armea. Elias, ano yung iyong ginagawa rito? Huwag mo silang pansinin. Nadalaw mo na ba si Daron sa kanyang silid? Opo, Hara. Iyon nga rin po ang sadya ko rito. Para sabihin po na may malay na si Daron. Safe na siya. Ligtas. Nalaman ko na ang kahulugan ng katagang niyan sa aking isang kapatid. Avisala, Eshma. Maraming salamat.
Wow, magic! Ang ganda talaga dito sa Encantadia. Dapat ka nang masanay, mortal. Sapagkat may mga kapangyarihan talaga ang mga diwata at ang ibang nilalang dito sa Encantadia. Maiwan muna kita dito. Saksi sila ba niyo na nasa akin kay Kabuturin? Hindi ko isusuko ang aking brilyante. Ikamatay ko man ito. Kung gayon, lumanda ka na maubos ang apoy ng iyong buhay! Lamara. Mga sampit! Jingbo, wala akong hindi gagawin. Mahanap ka lang ang aking anak. Anak, Krishna. Tera, sugatan si Flamara. Gamutin mo siya ngayon din. Paano kayo nakapasok dito sa aking esendaro? Ito'y patunay lamang na meron kang kahinaan. At meron kaming lakas at talino na hindi mo batid. Avisala Eshmatera. Ngayon, harapin mo kaming lahat. Ngayong sama-sama na kami, mas malakas na ang iyong makakalaban. Matapang ka na ngayon, Samara. Tingnan natin ang tapang sa aking gagawin. Hindi ko ibig ang katahimikan ito. At saan naman nanggaling ang dalawang matandang to? Mga kawal! Hindi niyo sila kailangan pangilagan. Mula ngayon, mapanig na sila sa atin. Ako ang iyong harapin! Ikaw, Mapuy, Pirena, ako ang gabi nalulunok sa iyong liwanag. Hindi mo pa nasasaksihan ang lakas ng aking bagong kapangyarihan. Yun.